Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today guys, I would like to share with you some simple tips on how to save money. So a lot of people are looking for extra job, 2 to 3 jobs, wala nang pahinga. And of course, gusto nila kasi magka-savings, 'di ba? But sometimes, ang mindset lang natin financially is hindi naka-align to our goals. Sabi nga ni Jade Worsley, the small things that you have done today will have a big difference result for the future. So, naniniwala ka ba doon guys? So, today, I'll give you some 12 tips na pwede makatulong on your daily expenses. Tip number 1, set your saving goals. Specific amount guys, like $500. So, gawin mo dito, split mo sa dalawang beses. Like, every bi-weekly, you get $250 from your check account, which is galing siya sa sahod mo. At by the end of the month, you got $500. So, guys, wala siyang amount na requirements. It depends on your budget. Okay? Tip number 2 is set up your direct deposit account to your savings account. So, like what I said, $250 example, yung budget mo from your check account, i-auto direct deposit mo siya. Wala ka ng effort na gagawin every day, every sahod mo. Say, pupunta agad siya. Nakalagay lang doon yung frequency. Set up mo siya kung kailan ka sa sahod. Every bi-weekly ba siya? And then, direct na siya to your savings account. Okay? Tip number 3, buy generic. So, sa mga example dito is sa mga generic food like no name. Compare dun sa mga branded name. Example din sa mga bags, sa mga damit, shoes, and everything na binibili mo is double check the quality and the price. Kung pang daily life mo lang naman siya and wala naman talagang formal at hindi mo naman kailangan i-stock mo lang sa bahay, hindi mo naman kailangan bilhin ng mga branded na mamahaling gamit. Alright? For tip number 4 is cancel some subscription and membership. So, guys, it's time to review your subscription and membership. Kapag sa tingin mo, hindi naman siya ganun kailangan, hindi siya ganun kaimportante, is i-cancel mo na yung mga subscription mo. Example, subscription mo sa Netflix na napakamahal. Meron guys ngayon, pinakamababa ngayon is $6 a month. So, i-double check mo, review mo yung mga features niya. What else? Yung mga subscriptions sa NBA, kung hindi mo naman kailangan guys, kasi $150 in a year, pwede mo naman siyang panoorin sa review sa YouTube. Diba? Also, other membership mo na mga binabayaran mo, anong mga membership na yan? Example, yung mga credit card guys, may mga annual fee yan. Kapag, or mga double check mo, review mo yung mga plan na na in-apply mo or na-grant mo last time so that you can cut the expenses into dun sa mga valuable talagang bagay. Okay? Tip number 5, join reward gas program. So, dun sa mga gas, double check, lalo na kapag may sasakyan ka sa panahon ngayon, sobrang mahal ng mga gas. Lahat sa mahal ng gas, almost every hour or every day talagang tinicheck ko yung mga yung mga presyo sa iba't ibang gasoline station. So, double check mo. So, that's another opportunity. Example, sa Costco, kapag member ka, meron siyang mas mura, makakasave ka. At the same time, yung quality maganda. Compare mo dun sa mga ibang gasoline na company, double check mo kung ito ba ay akma or affordable ba ng budget mo. So, double check mo yan. And of course, may mga points din o may mga rewards card din sila na pinibigay. Double check mo kung alin yung mas maganda at mas applicable sa iyo. Tip number 6 is meal plan. So, yan ang pinaka natutunan ko sa mother ko, and shout out to my mother there. So, yon, example, bumili ka ng bangus. Yung bangus, 'di ba? Nakakasawa kung yung isang buong bangus ay lulutuin mo. Pwede mo yang i-split into 2
lutuan. Example, gusto mo is in-slice mo into 6 or into 5 slice. Yung iba, pinrito mo. Yung iba, pinaksi mo. 'Di ba? Magkaiba siya ng At the same time, pwede siya sa pang lunch or pwede siya sa pang dinner or pwede pa siyang mabaon mo sa trabaho. 'Di ba? And another thing, kung ikaw ay magluluto, double check mo according to your available item or available products na meron ka sa chiller mo or sa fridge mo. Kung anong meron dyan na pwede mong maluto na hindi mo na kailangan lumabas or bumili, yun yung lutuin mo. Use cashback coupons or cashback application. So, there's a lot of mga grocery store na meron silang mga ino-offer. Like, sa superstore, meron silang, dito sa Canada, meron sila na PC points, diba? Kung meron silang lahat ng mga item, halos may equivalent na points na pwede mong ma-redeem next in the future. What else? Sa Costco, meron din silang mga redeem points na sinasabi. Sa Costco naman is every year. And try to sa scene points din na pwede mong magamit. Yan naman ay para sa mga katulad ng Safeway, Subway, yan. Yun, may mga may mga partnership siya na pwede mong gamit. Hindi lang sa pang-grocery, pwede sa mga restaurant at saka sa gasoline station as well. Na pwede mong ma-redeem yung mga points and you can use that one in the future. Tip number 8, skip the coffee shop. Dahil tinamad ka at nasanay ka na lagi ka nag-Starbucks coffee or nagti-Tim Hortons, tinatamad ka nang mag-coffee sa bahay. So guys, pag-isipan mo, 'di ba? I-compute mo how many cup of coffee ang nagagastos mo sa isang buwan. Example, you have $3 every morning. Diba? And you have 5 working days in a week. So, 5 times 3, $15 every week. Times 4. So, how many dollars, guys? Kapag bumili ka naman ng coffee sa grocery, meron diyang pack like $3. Tapos, nag-init ka ng tubig, binao mo na lang sa mugs. So, mas makakasaves ka. So, yung $20, makakat mo into a smaller amount of money. So, dahil sa tinamad ka lang is yun, or nakasanayan mo lang talaga. So, yun, malaking bagay. Tip number 9 is pack your lunch. Magbaon sa trabaho. Especially sa mga company dyan na walang free foods or free meal. Magbaon kayo, guys. Huwag kang tamarin kahit anong ulam na natira kagabi or else nagluto ka ng advance or else from your day off nagluto ka na ng paksiyo or ng adobo na pwede mong mabaon sa trabaho mo. Or else, ang ginagawa ng iba dyan, guys, is nagluluto sila ng maramihan ng ilang putahe, tapos ilalagay nila sa fridge, and then iinit na lang nila during dun sa trabaho nila. They're doing microwaving na. Tip number 10 is stop eating outside. So, minsan, pag tinaman tayo, halika na nga, kain na tayo sa labas, ganto ganyan. So, naging nakasanayan mo na siya everyday, kumakain kayo ng family mo sa labas, hindi na kayo nagluluto. So, guys, malaking gastos yun. Instead na mag-grocery ka, ibang grocery mo na siya. Kung habit mo yan ngayon, pwede mong bawasan yung frequency. From everyday, gawin mong 3 times a week hanggang sa makasanayan mo siya ng 2 times a month na lang or every sahod na lang or else every occasion na lang. So, yun. Tip number 11, switch your cellphone plan. Guys, ang dami na ngayon lumalabas. May Virgin Plus, may Rogers, may Telus. Ano pa yung iba? Maraming ngayon. Mga company na nag-offer ng mas mababa na plan para sa data plan or sa cellphone plan. Double check nyo, guys, and review, and pwede naman kung matatapos na yan, palitan natin. And you can ask to them kung ano yung mas affordable para sa iyo and kaya ng budget mo. Tip number 12, reduce your energy costs. So, paano? Example, right now, during summer, pwede ka nang hindi mag-dryer. Kung ang uniform nyo, guys, ay iisa na lang, you can use your hand wash, diba? Hindi mo na kailangang isang peraso lang uniform, ilalagay mo pa sa laundry, ilalagay mo pa sa washing, diba? So, sayang ang kuryente.
pagsasaing, kung pwede naman, magsaing ka ng good for one whole day and then you can microwave na lang or mag-init mo na lang yung sabaw or else other things na pwede mong gawin, yung mga hindi ginagamit na appliances is tanggalin ang saksak. And the last one na pwede kong ma-suggest sa inyo guys is double check the energy company on your province na pwedeng magbigay sa inyo ng fixed rate na mas mababa. Mag-shopping kayo dyan. Nandyan si Epcor, nandyan si Zoom. Ang daming mga energy company na pwede mong ma-double check yung mga price nila per kilowatt. That's all for today guys. Ang na-share ko sa inyo about sa simple tips on how to save money, and I wish you all the best and see you in the next one. Bye for now. I know you got all dressed up for the club.